Magandang araw, Bayang Pilipinas. So magpapainit ako, kaya lang walang init. Medyo late na kasi ako nagising. At marami ako inasikaso kagabi. May mga importanteng lakad na kailangan tapusin agad-agad dahil, ayun, medyo hindi natin sigurado, walang kasiguraduhan yung mga susunod na pangyayari sa ating Bayang Pilipinas. Dahil sa mga pangyayari ng mga nakarang araw, so yun, hindi natin alam kung ano yung mga kahinatnan, yung mga naging desisyon nila. At syempre may mga epekto sa ating personal na buhay yan, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. So kailangan nating ma-secured or masigurado na kung ano't ano man yung mangyari sa ating bayang Pilipinas ay safe ang mga mahal natin sa buhay. So ayun. Pero magdasal tayo guys kasi wala namang ibang makakapagbago kung ano man yung posibleng mga susunod na pangyayari na hindi maganda sa ating bayan kundi ang Panginoong Diyos lamang. So araw-araw talaga ginagawa ko, nagpapainit ako, tapos kasama na rin yung deep breathing exercise. So one of the best doctors, o yung Dr. Air at saka Dr. Sunlight ay nakukuha po yan dito sa maliit na area ng aking bahay. So, libre po yan, wala pong bayad yan kasi bigay po yan ng Panginoong Diyos, nature. So, ano po ba yung mga makuha natin sa direct sun exposure? So, sa ating mga katawan, may sakit man tayo wala, kailangan po natin ang sikat ng araw. Kasi syempre yung vitamin D na nakukuha natin doon ay importante po yun sa ating katawan mismo. At saka yung mga nutrients na natutulog sa ating katawan, pag naiinitan po yan, nagkakaroon tayo ng exposure sa sun, ay na-activate po nung direct exposure in the sun, sa sunlight, yung mga nutrients na yon. So malaking bagay po yung nagpapainit tayo araw-araw. So 10 to 15 minutes na naman ang requirements niyan. May sakit tayo o wala, mas maganda pag healthy para hindi tayo magkasakit. Siyempre, at doon sa mga may sakit, ay isa rin po sa magandang gamot ang pagpapainit sa araw-araw. So 1 times a day, 10 to 15 minutes. Okay? At isa pa yung sinasabay ko na rin yung deep breathing exercise. Dito po yung ginagawa kasi may mga halaman. Siyempre, pag may mga halaman, ito po yung kumakain ng mga carbon dioxide. So, dito sa mga may halaman, marami po tayong makukuhang source of oxygen dito. Sila po yung source of oxygen. Fresh po ang hangin kapag maraming dahon ng halaman, mga halaman po. Dahil kinakain po nila yung carbon dioxide. So, dyan sa mga area na yan, walang ganong carbon dioxide. Fresh ang oxygen na makukuha natin. So, ano ba ang function ng oxygen sa ating katawan? Ang oxygen po ay hindi lang po yan sa lungs. Ako po mismo sa sarili ko, may sakit po ako sa lungs kasi may bukol nga po ako sa baga. At kailangan ko po talaga ng sariwang hangin araw-araw. So, ang ginagawa ko po niyan, 2 beses ang araw. So, pagkagising ko, bago ako mag-almusal sa umaga, nagde-deep breathing exercise po ako dito. So, ang paraan ko po ay ganito, bigyan ko ng example. Inhale, bitaw, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, exhale. So meron pong merong ritmo. May rhythm. So inhale, tapos mga 2 seconds, hold, at saka bitaw ng paunti-unti para yung oxygen ay nasisinghot natin at nakapasok siya ng maayos sa circulation natin. Hindi lang po yung lungs ang nangangailangan ng oxygen buong katawan po natin, mga vital organ natin ay may oxygen po yun sila. Nangangailangan po ng oxygen ang ating katawan. Mga tissues po natin, lahat po yan ay nangangailangan po ng oxygen. So, ang dugo po natin, yung carrier na oxygen, so all over the body, all over our body, ay composes of tissues at yun po na yun lahat ay dinadaluyan po ng dugo. So, yung dugo ay carrier po yan ng oxygen. So, lahat ng part ng ating katawan ay napupuntahan po talaga ng oxygen at nangangailangan po talaga ng oxygen. Lahat ng areas, lahat ng part, lahat ng organ.
lahat ng tissues ng ating katawan. So napaka-importante na nakakalanghap tayo ng sariwang hangin araw-araw. So yun yun. At ano pa ba? Ayun lang muna. So health tips, yun yung mga health tips ko sa inyo ngayon. Dalawang best doctor. So Dr. Air at saka Dr. Sunshine. Ng araw, Bayang Pilipinas.